Ang Hmm. tanong ko dyan, bakit transfiguration? Hindi ba Mamaya. yun yung sagot doon sa Wala. binasa Mamaya, kanina? mamaya, mamaya. Ano, Brother Parang Quiz? Hindi pa, Isa na? Magpe-prayer muna daw. Sino ba ang prayer? Yes po, Siya. ako po. Si Quiz. Sige, Quiz. Game na tayo. Magandang gabi po, and peace be with you. Magandang gabi po. In the name of the Father, to the Son, and the Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed is the among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Holy Mother Mary, of Mother God, of God, pray for us pray for us sinners, sinners, now and at now and at the hour of our our death. Amen. Amen. In the name of the Father, to the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Ito po ay ating second Sunday of Lent. Ito po ay first Sunday of March. So dahil sa March 1. And then meron tayong ating Gospel of the Day na sino po ang Gospel po? Mag-assign. Po. Nag-volunteer. Hector. Sige po. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita ng 3 alagad, sina Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan niyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at hinawakan. Tumayo kayo, huwag kayong matakot, sabi niya. Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, Huwag ninyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitaing hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Puri ka namin, Panginoon. pinupuri ka namin Panginoon Hesus Kristo. Ito Alex. Ano po? Ito Alex. Yung last Sunday po, about yung temptation po. Yung preview po. Wala kasi akong last Sunday. Sorry po. Last Sunday na review. Opo. Saglit ha. Temptation. Okay. Oo Temptation. nga. Oo. In contrast to the Transfiguration, yung temptation dun sa Desert. sa desert. Yeah. So, ang sabi nga doon, ang naging natin noon ay ang salita ng Diyos. Yun ang naging framework ng natin Tama po ba? Yun yung last Sunday? Doon sa ating LBS. Yeah. Ang bahibla natin to. Yung pinakahibla natin doon ay ang salita ng Diyos ang panlaban sa tukso at magliligtas sa atin sa kasalanan at kamatayan. Kasi ginagamit ni ginagamit ni sa maling paraan ng demonyo. Even yung salita ng Diyos, no?
we should not be deceived. So, in contrast to last Sunday's theme, yung tema ng ating magandang balita, mabuting balita sa darating na linggo ay tungkol naman sa yung binasa ko na kanina, no, may paradigm shift, no, dun sa last Sunday, yung pagtukso ng Diablo, pero ngayon naman yung pagbabagong anyo or yung transfiguration niya, isang maluwalhating pangyayari naman ito, ang anak ng Diyos. Yun yung pinaka-start na difference nung reading from last Sunday at yung reading sa darating na Sunday. Yun lang po ang aking ma-share. Sagutin mo daw yung tanong ni Kuya kanina. Ay, ikaw na yung sasagot nun. Oy, ayun si Bro Butch! Magandang gabi! Miss ka namin, kapatid! Hello, Hello Brother po. Butch. Wala na akong katulong. Nag-ano muna ako eh. Serve muna kay Mrs. Nag-household chores ka muna. Household chores muna. Wala eh. Mabait na asawa. Kailangan eh. Masunod. Kasi aalis eh. Kailangan gumawa ng paraan. Alis ka ba bukas? Di, sa Sunday, di ba sa ano tayo? Sa next week. Makarating ka sa pre-congress? Malabo, bro. Saturday? Kasi February 28, outing ng pamilya. Okay. Nasa Kalamba ako. Okay. Do enjoy. Basta nasa likran mo na ako, Alex. Basta tutulak kita. Okay, sorry po. Sige, quiz. Go ahead. Ito, ba tayong question sa English? Sa verse na Bible, ba tayong question sa Bible verse na yung question ako. Meron tayong question kay Tito Alex. Sige po. Ano po? Sa ating sa verse 1 and verse 2. Verse 1 and verse 2. Tito Alex, Apo. who were with Jesus when he went up a mountain, and what happened to Jesus as a witness by the three disciples? Okay. 1 and 2 po. Sasagutin ko sa Tagalog, okay lang. Gamit din yung pagbasa kanina. Opo. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Tatlo silang yung nakasama niya. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Dito hindi minention ko yung pangalan ng bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. Yun yung nangyari na nakita nasaksihan nung tatlong alagad na kasama niya. Thank you po. Sige po. Kay Tito Boy. Question po from 3 and 4. 3 and Verse 4. 3 and 4, opo. Who else did they see and what they doing? And then, question. Who else did they see and what were they doing? Sa verse 3 and 4. Yeah. Narito, biglang nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti para sa amin na kami ay naririto. Kung ibig mo, gagawa kami ng 3 kubol na isa para sa iyo, isa kay Moses, at isa kay Elias. Thank you po. Okay na yan? Okay na po. Thank you po. Kay Tito Butch. Yeah. By verse 5-6. Okay. Itong question. But while Peter was still speaking, what happened?
And then, who spoke from the cloud? What did the Father say? Mm. Nagsasalita pa siya nang biglang papalibutan siya na nagliliwanag na ulap. Tapos may narinig silang boses na nagsasalita galing sa ulap. Ito ang minamahal kong anak na nagpapasaya sa akin. Makinig kayo sa kanya. Na narinig ito ng mga disipulo, dumpa sila sa lupa sa sobrang takot. Thank you po. Kay Tito, sino pang mga Kuya Jerome? Kuya, from verse 8 and 9. And question is, when the disciples raised their eyes, who did they see? What was the comment of Jesus to the disciples when they are going down from the mountain, when they shared this vision? Nang tumingin sila, si Jesus na lamang ang kanilang nakita. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling mabubuhay ang anak ng tao. Malinaw po ba yung pagkabig po sa akin? Okay naman po. We can hear you. Okay na po. Thank you po. Question po? Yun, yung question ni Kuya Tony kanina. Si Brother Tunying may question. Tito Toning. Tito Toning. Question po? Yun nga po, dahil nga po tayo nasa Kwaresma, so ano nga ba ang tema ng Kwaresma? Bakit may Kwaresma? Ano ba ang ano ba ang nais na ipahayag sa atin during Lenten season? Sa nakikita ko lang, sinasabi na during Lenten season, mag-ayuno tayo, nanalangin, at magbigay, di ba? Maglimos. Yun ang tatlong pinagagawa sa atin. Ngayon, yun ang Kwaresma, di ba? Kaya pansin ko rin, ang mga reading, yung gospel, tungkol sa transfiguration. Kada first Sunday of Lent, transfiguration. Second po. Second. Second. Yung first Sunday of Lent, tungkol naman doon sa Temptation. yung ano sa kanya, di ba? Yung tinutokso siya ng demonyo. Ba't ganun? Sabi kanina ni Kuya Alex, di ba? Yung first Lent natin is about the Word of God. Word of God, tama, di ba? Na dapat panglaban sa tukso. Tama ba yun? Tama. So, ngayon, nabasa natin na itong sinabi mismo ni God the Father, this is my son. Makinig kayo sa kanya. Di ba? Siya ang Word of God eh. Makinig ka kay Jesus. So, yun yung connection niya. Tapos, of course, bakit naman Lent season? Kasi nga, doon sa huling talata niya, sabi niya, huwag niyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling mabubuhay ang anak ng tao. So, sinasabi niya dito na Prophecy. mangyayari muna yung kanyang passion and death bago mangyari siya, mabuhay siya. So, that is Lent. That is what is happening to Lent, na tayo to suffer passion, death ni Jesus. So that, pag nagawa natin yun, natatransfigure na tayo. Amen. This light. Yun yung binibigyan tayo ng vision ni Jesus na we have to undergo this Lent season, these sacrifices. Yun na nga, pag-ayuno, o kaya itong pag-ano, di ba? Yung
fasting, Abstinence. giving, abstinence. Those are sacrifices that Mhm. we have to do so that Prayer. you will be transfigured into His likeness. Yun yung vision ni Jesus, pinapakita niya sa ano. Kaya huwag mo nang sabihin. Pinapakita, malalaman na yan ng mga apostol nung mangyari na, uy, ano, ito na. So nagkaroon lang sila ng ano. Bagay yun ang Na-transfigure din sila, Peter, di ba? Na-transfigure din sila dahil sa mga persecution. one more thing if I may add. Sorry to interrupt, Brother Jerome. Sige lang po. Di ba kasi yung sa Transfiguration, yung story ng Transfiguration na nilahad dito sa pagbasa na ito, ang nakita ng tatlong alagad, si Moises at saka si Elias. And they, kumbaga, si Moises embody the laws. And then si Elias embodies yun sa prophets. Okay. So kumbaga, pinatutunayan lang din na Christ is the fulfillment of the law and the prophets. Yun po yung ano. Kaya binibigyan diin pa rin eh. So we still go back dun sa yung first Sunday nga na yung importance ng Word of God. Diba? Kaya makinig tayo, sabi ni Kaya Father makinig, Ed, oo. sa Kasi Sunday. part pa rin ng Lent talaga itong ano eh, paghahanda eh. This is still part of the preparation for Lent. Ano ba yung pinagpe-prepare natin? We are preparing dun sa ano eh, yung glorious resurrection nga eh, di ba? Pero sabi nga, lagi nang sinasabi ng pare, kailangan para magkaroon ng ano, Pasko ng pagkabuhay, dapat meron munang Biyernes Santo. Kumbaga, yung munang ano, suffering, di ba? And death bago mo ma-attain yung ano, yung resurrection. Okay, kasi itong lahat ng preparation na nangyayari dito sa Lent na to is actually leading to the glorious resurrection. Tama po ba, Brother Jerome, mga kapatid? Yes. Pwede ko i-share itong commentary, Bible? Sige po. Okay lang ba, quiz? Commentary sa readings. Jesus' transfiguration confirms his divine sonship. It also strengthens three early church leaders, Peter, James, and John, after Jesus' first passion prediction. Being transfigured before them, Jesus unveils his glory, later manifest in his resurrection and shared by his angels and Virgin Mother in heaven. CCC 555 up to 56. The Old Testament background for this event is God's self-revelation to Moses on Mount Sinai. Both take place on the seventh day, according to Exodus 24:16. Both occur on a mountain, and both Jesus and Moses take three companions with them. The faces of both Jesus and Moses shine with God's glory, according to Exodus 34:29 and 17:2. Both involve the glory cloud of God's presence, and both events involve God speaking through a heavenly voice, Exodus 24:16. So anagogically, sabi niya, according to Dionysius, the divine names, the glory that shone around the disciples on Mount of Transfiguration prefigures the contemplation of God in eternity, when the minds of the saints will be forever lifted up from lower concerns and engulfed in the blazing light of the Trinity. Yun ang commentary noon. Daming parallelism pala. From the Old And even Testament. even sa Revelation, meron yan eh, di ba? Yung description ng yung kung sino yung nakaupo dun sa throne or yung darating na uupo. Mga quiz? engineer dyan, Okay. niyo doon sa chat group. Ano po? Okay na po ba? Chat group po natin. Kuya Ang Tony. Keywords po. Keyword na Sandali, tayo. dito sa yung huling talata, sabi niya,
huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang tao. Anak ng tao. Ibig sabihin, yung transfiguration na walang nakakaalam yan, silang tatlo lang. Hanggang sa hinuli si Jesus sa Getsemani, hanggang sa pinatay siya, hanggang sa nag-resurrect siya. Noon lang ba pinamalita ni Pedro na ang nangyari sa transfiguration? Correct. Correct. Tama. Ano yan eh, test of obedience yan. Hmm. Yeah, test of obedience. Lang. Pwede naman nilang ano yun eh, pwede nilang i-chismis yun eh. Di Hmm. ba? Nung tatlo. Oo, nakita. Pero dahil sinusunod nila ang request ng Panginoon, hindi nila sinunod nila na after death and resurrection, tsaka nila sasabihin. Madaming hindi naintindihan pa nun yung mga yung mga apostoles, pero nung nangyari na yung resurrection, tsaka lang nila naintindihan, di. Ayun nga, yan nga yung sabi ko kanina. Hindi nga sila maniwala na mamamatay, di ba? Oo. And after 3 days, magre-resurrect. Yung pala yung sinasabi niya na sirain nyo itong anong to. Kasi wala pa yung Holy Spirit, di ba? The Holy Spirit dumating sa kanya during the Pentecost. Yeah. Kasi may comment niya si Pope Francis eh. Want me to read? Nga lang, bada to niya English Okay ba? Dahan lang, dahan-dahan. Sige, Kagaya sige. ng kay Brother Hector, Kailan niya yan? Angelus ba yan, brother? Ano? Hindi, on the Transfiguration. What do the disciples see? A spectacular effect. No, that is not it. They see the light of God's holiness shining on Jesus' face and clothes, the perfect image of the Father, God's majesty. God's beauty is revealed, but God is love. Therefore, the disciples saw with their eyes the beauty and splendor of divine love incarnate in Christ. They had a foretaste of paradise. What a surprise for the disciples. They had had the face of love before their very eyes for a long time without ever being aware of how beautiful it was. Only now do they realize it with great joy, with immense joy. So, ibig sabihin, talaga hindi pa nila realize na si Jesus Christ is really the Son of God. Ngayon, nang magpakita si Jesus Christ ng kanyang splendor, doon nila na-realize. In reality, through this experience, Jesus is forming them, preparing them for an important step. Soon after that, in fact, they will have to recognize the same beauty in Him when He is placed on the cross and His face is disfigured. Peter struggles to understand. He would like to stop time, post the sin and death, and prolong this marvelous experience, but Jesus does not allow it. Indeed, His light cannot be reduced to a magical moment. It would thus become sometimes something false, artificial, something that would dissolve into the fog of passing sentiment. On the contrary, Jesus Christ, the light that orients our journey like the pillar of fire for the people in the desert. Jesus' beauty does not alienate His disciples from the reality of life, but gives them the strength to follow Him all the way to Jerusalem, all the way to the cross. Christ's beauty is not alienating. It always brings you forward. It does make you hide, go forward. Yan ang sabi ni Pope Francis. Forward saan? But Kuya Boots, forward saan? Tungkol sa spirit, sa Transfiguration, spiritual reflection by Pope Francis. Maaaring nga, kasi di ba there was a time nung nandiyan pa si Christ, tapos tinanong niya si, di ba, nung si Peter na tinanong niya, who do people say who am I, di ba? Tapos nung si Pedro na ang tinanong, kasi ibang mga alagad, ang sabi si daw siya, si John the Baptist, pero nung si Pedro na ang sagot niya, di ba? Ano na sagot ni Pedro?
You're the Son of God. You're the Son of God, you're the Messiah. You are the Son of the living God. Oo. Pero ang sabi ni Christ, anong sabi ni Christ? Oo, sinabi mo yun, pero hindi hindi kumbaga tao ang nag-reveal sa iyo, kundi ang Holy Yan, Spirit. Panginoon. Okay. Di ba? Tama. Pero sinabihan din siyang get behind me, Satan. Yes, so parang sandali lang, no, a few verses lang, tapos get behind the Satan. Ang dahilan naman Bawal doon, dahil sinawi, pinipigilan niya, dahil nung sinabi mamamatay sa cross, pinipigilan siya ni Oo. Kaya kasi yan yung human the usual ba natin human reaction. na hindi yung will ni Lord ang inuuna natin, kundi yung will mo. Kasi syempre kung mahal mo na, ayaw mo nang mawalay sa iyo. So yun yung yung human instinct or Kaya gusto i-prolong ni Peter yung Yung- time na yun, kaya gusto niya mag-build pa Oo, ng mga tents, di ba? para makasama pa niya si Christ. Para ma-prolong yung experience nila doon. Kasi nga tao no? Kaya nga siguro, no, kung titignan, bakit nga ba si Pedro naging tagapagtangan ng susi ng kalangitan eh. Ang dami kayang di ba? Ang dami niyang kapintasan. Pero in spite of all that, siya pa rin yung pinili, no? Alam mo bakit? Because ni-recognize ni Jesus Christ ang human frailty. Yes. Yes. Because we're full of emotion. Di Hmm, ba? precisely. Kaya, Parang pwede baga akong nami-mirror magkomento ni doon sa Saint tanong ni Peter Brother, tayo. Pwede ba ako magkomento doon sa tanong ni Brother Tunying kanina? Ay, go ahead. Sure. Okay. Kung okay lang kay Quiz. Relationship di ba ang Lenten season started with Ash Wednesday? Di ba? And what does Ash Wednesday represent? Repentance, di ba? And believe in the gospel. Yun ang sinasabi, di ba? Pag nilagyan ka ng ash. Hmm. Ngayon, ang kanya inumpisa na repentance because the Lord knows na lahat tayo nagkakasala. And the reason why nag-repent ka is to reestablish the relationship with the Lord. Di ba? Yes. And once you establish it, you are now dito pumapasok yung prayer. Okay. Tapos ngayon, ano sinabi ni Lord Jesus Christ? Deny yourself. Ano yung deny yourself? This is fasting. And abstinence. Abstinence. Hindi lang physical ito, ha? Anything that, ano sabi ng simbahan? Yung social Social media. use of, cellphone, di ba? Pwede ka dyan mag-fasting. So, it's the heart that should be rend, not the physical body. Dapat ang puso natin, mai-focus natin dun sa season. Okay. Next is almsgiving. This is what we call love thy neighbor. Charity. Charity. So, yan yung sinasabi sa Matthew 25 verse 31 to 43. When I was hungry, you feed me. When I was thirsty, you gave me water. When I was naked, you clothed me. When I was sick, you cared for me. When I was in prison, you visited me. Di ba? Yun eh. So, ano tinuturo ngayon ng Lent? Repentance, reestablishing yourself to kay Lord. Pangalawa, yung denying yourself, which is fasting. Pangatlo, love thy neighbor. Di ba? Okay ba yan, Brother Tunying? Okay po, wala pong problema ron. Meron pa akong isang gustong malinawan. Kasi dito sa chapter 16, verse 28, bago tayo mag-transfiguration, ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumarito bilang hari. Pang verse yan. Verse 16. Prior po dun sa mga pagbasa natin. Ngayon ang tanong ko, sino yung mga taong na hindi namatay, hindi papatay nung mamatay na si Jesus? Hanggang ngayon, buhay pa sila dahil sabi mo, pagbalik niya dito sa lupa as hari. So, since hindi pa mabalik si Kristo,
So, hindi pa sila namamatay, di ba? Tama ba yun? Hindi, ibig sabihin, noong mamatay si Kristo at umakyat na sa langit, may mga buhay pa bang disipulo? Meron pa si John. Hindi ba? Lahat sila buhay. Marami. Lahat sila buhay dahil hindi ba nung umakyat si Kristo, doon lang bumaba ang Espiritu Santo, hindi ba sa Pentecost? Ang dami yan, Brother Tunying. Tama. Oo. O, ibig sabihin, buhay pa yung mga apostoles. Hindi ba parang prophecy ito? Ano ba kaya ang konteksto no na sinasabi niyang Hindi kaya ito he is speaking hindi sa present time kundi in the future? Yeah, future yan, bro. Kasi Mm. ang huling salita dito nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari. oo, Yan yung second coming, di ba? Second coming itong Ang nire-represent niyan. Opo. So, ibig sabihin, yung mga tao ng panahon ni Kristo, hanggang ngayon buhay pa sila. Using your word, buhay pa sila kasi hindi pa nila nawi-witness sa pagdating ni Kristo dito sa lupa. Pero parang sa Revelation, di ba may parang parallel na verse dito regarding dun sa yung may mga yung pagdating ni Christ, merong yung patay na, mabubuhay, pero merong buhay pa na Nakukunin. ah, Ang tawag dyan nila, sabi ng protestante, rapture. parang magmimit na sa clouds with Yun yan, Christ. tawag nila dyan rapture. hindi tayo kasi ang Catholics we don't really Hindi nga kanya sabi ko, protestante nagsasabi yan. we don't really believe in rapture. Pero kumbaga pagdating ni Christ sa second coming, may mga tao na buhay pa, pero makikita na nila si Christ na dumarating. Pero yung iba, wala na. Patay na sila. Gaya ng ibang mga namatay na. Diba? Pero Hindi kaya ito ay parang in the future, parang prophecy siya? Hindi, totoo. Ganon din ang interpretasyon ko. Ang intindi ko pala, hindi interpretasyon. Opo. Ngayon, if I may add, during the Transfiguration, andun si Moses, tsaka si Elias, si Elijah. Opo. Diba? Opo. Pero buhay Ito sila, lang. namatay Oh, sila, ito pero lang buhay nagpapatunay na mayroong life after death. sila. Diba? Buhay sila eh. Nagpakita eh. hindi naman namatay si Elijah. Si Elijah hindi. Pero si Moses namatay. Namatay. Pero tinago nga, di ba? Hindi niya pinakita Oo. kung saan yung libingan. Di ba, Ano si Elijah mo? Mortal? Umakyat siya sa di ba? Sa chariot. kinuha siya Immortal pala sa yun. chariot of fire. Nung ano niya si Elisha. Yung pinalitan siya ni Elisha. Elijah. Dalawa lang silang hindi naman, tatlo actually. Si Melchizedek. Enoch? Si Enoch ba? Melchizedek. Saka si ano? Sino to? Nasa dulo. Yung Enoch anak ba ni, yun? anak ni Adan. Isa sa anak ni Adan. Siguro mag-keywords na tayo. Baka malawig na Ah. kasi magna 9 o'clock na po. Sige. Boys, Kakain muna ako. mag-keywords na. Sige po. Isa lang nakikita kong keyword dyan ay ito yung aking kinalulugdan na anak, pakinggan nyo siya. Pakinggan nyo siya. Kumbaga Sukanet, tumupad kayo sa kanyang mga sasabihin. Keyword ba yun? Nakikita niyo po yung tinatype ko? Yeah. Masyado lang maliit. Yan po. Yan. Son of God. Ano po? Son of God. Son of God. Brown na bakal. Yan, no? Sa right side. Ito. Ako transformation. Sa dito? Sa taas, sa baba. Taas o baba? Transfiguration. O, transfiguration. Okay lang po ba transfiguration? Oo.
Hindi. Brother Boy, okay lang? Ano ba inuutos sa atin? Mag-transfigure o mag-transform? Baka rin just container mo. Transform na ugali. Transform. Iba naman yung transfiguration sa transformation. Ah, Oh, so ilalagay din natin, alisin natin to. Para sa atin, pero kay Huwag Jesus, kayong matakot. tumayo kayo. Hindi ba meron na rin pangyayari na nagsalita ang si Yahweh Baptism. noong binyagan si Jesus, di ba nagsalita rin? baptism. This is my beloved son, Andun din ulit yung in whom I am well Triune pleased. God. Trinity, Holy Trinity. Kukuha Triune nila. God. Saan nakukuha? Ano, lagay natin yon? Sa ibang may sakit, Ipipan ito eh. pag lubuhan Oh. lalangkap mo yung ubo ng iba. Became white as light, no? So, Ano yun? Ano pagkaintindi niyo doon sa verse na yun? If you like, we shall make you a tent. Parang ganun. 3 tents. 1 for you, 1 for Moses, and 1 for Elijah. Ano natin sasabihin yun dito? Parang glorification ng in a way, parang gusto nilang mag-glorify yung kwan. Yun nandoon. Mhm. So, ayun yun ang transfiguration, nagbagong anyo. Yan, nandun talaga saan? Nandun sa pagbasa. Bundok. Okay, ikaw bundok? became white. Diba sa Mount Tabor ito? Opo. Pero dito sa gospel ni Matthew, hindi minention eh. Sinabi. High Pero mountain has been identified with Tabor or Hermon, but probably no specific mountain was intended by Mount the evangelists or by his Markan source, Mark 9. so saan siya mismo, Brother Jerome? Mount ano? Ano lang, hindi daw sigurado. Walang walang sinabi. Basta Tabor Mount yan, of Transfiguration. Bundok ng Tabor yan. or Hermon, but probably no specific mountain was intended by the evangelists, kaya hindi na sinulat. Lagay lang natin, huwag ninyo sasabihin Ang dami niyang garapatang kanino. Meron pa po? Or ano na? First reading na tayo. Become light. Ano po? Ano po, Brother Jerome? Yung naging liwanag siya, parang light, di ba? Yun din yung message ni Pope Francis, sabi niya. Nagliliwanag. We are, kasi tayo naman, pag nagkumpisal tayo, naging liwanag tayo. Nagliliwanag. Kasi walang stain of sin. Hindi natin nakikita veils. Pero sa spiritual, nagliliwanag tayo. Opo. Hindi lang natin nakikita. Yes. Pati pag nagko-communion tayo, yung nasa state of grace ka, pag nagko-communion, huwag yung sacrilegious na pagkuha mo na may kasalanan. Mas lalo kang mababaon. Okay na po ba? Stop share ko na? Or meron pa? Okay na, first reading. I think. Sige po. Aling first reading po. Aklat ng Genesis. Una. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan
ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita at mababantog ang iyong pangalan at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, tihong ako'y hihimukin na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din. Sumunod nga si Abram sa utos ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sige po. Balikan natin sa ating question po. Mula kay Tito Butch ulit. Okay. From verse 1 to verse 2, ang question. To whom did the Lord speak to? What did the Lord tell Abram? And what were the promises of the Lord? Okay. Sinabi ng Panginoon kay Abram, iwanan mo ang bayan mo, ang mga kamag-anak mo, pati ang bahay ng tatay mo. At tumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Bibigyan kita ng maraming anak at apo at magiging isang malaking bansa sila. Pagpapalain kita at makilala ang pangalan mo para maging pagpapala ka sa iba. Thank you po. Kay Tito Boy. Tito Boy. Yeah. Yes po sa ating verse 3 and verse 4a. Ang question po, what will the Lord do? This will bless and curse Abram? And what will the communities find in Abram? And what was the answer of Abram? Yun lang po. Pagpapalain ko ang mga Andali, hindi ko mabasa. Mali. Pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Ang kan sa lupa ay pagpapalain dahil sa iyo. Umalis si Abram ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon at sumama sa kanya si Lot. Si Abram nga ay 75 taong gulang nang umalis siya sa Haran. 4A lang. Thank you po. Question po. Ano na? Question po kay Tito Tolin sa first reading. Tito Tolin. Hanggang 4 lang yan eh. 4A lang. 4A lang po. 4A. Hindi nakasama yung Lot. Hindi na sumama sa kanya si Lot. Opo. Wait din kasi. Hanggang ano lang. Opo. Question po. Meron tayong question? Sabi ni Kuya Toning, ano daw yung connection niya sa Transfiguration. Between the gospel and the first reading. Connection niya sa gospel. Oo nga, ano bakit? Bakit? Ito yung pangako kay Abram eh. Malis na siya, malis na siya sa Haran, pumunta siya sa pinangakong lupa, hindi niya alam kung saan yun. Basta sumunod na lang siya. Ayun na nga. Yun na yung connection niya. Sumunod siya at Obedience to ng the maraming will of God. blessing. So na-transfigure siya from dati niyang bayan na tahanan at pumunta siya doon sa bago. Na-transfigure siya dahil naging pagpapala siya. No?
naging blessing siya. Di ba? All families on earth will find blessing in you. So, paano na-transfigure siya? Kasi naging blessing na siya. Saka ano, parang ang tawag dito, fulfillment ng isang pangako. Di ba? Ang pangako Yes, ni Lord kay Abraham, siya ay magiging blessed, pararamihin yung kanyang descendants. Di ba? Ang gospel naman natin kanina, di ba, parang si Christ yung fulfillment ng prophecy. Di ba? Tama rin yung sinabi ni Kuya Hector na nag-obey si Abraham. Parang tayo din, mag-obey tayo sa word of God. Para tayo Para mag-fulfill yung may plan ni mga God. blessing, may mga Nila, blessing din na mangyayari. Gaya ni Christ, di ba? Nag-obey din siya dun sa will ni God the Father. Mm. Pero nabanggit nyo na naman kanina ni Brother Jerome na na-transfigure siya. Sino si Abraham? Na-transfigure? No. Na-transform. Kasi pag sinabi nating na-transfigure, we are referring to the shape, to the yung kaayusan. Pero kasi kanina External yan sinasabi mo eh. But I'm talking about internal. More Sa spiritual. we are transfigured internally from darkness into light. correct. Kaya nga ang dapat na word do, tama si Brother Boy, transformation. Pagka That is kasi just transfiguration, it is the outer figure. Pero yung transformation inside you. Pwede naman natin sabihin we are being transfigured internally. Okay. Pwede rin naman. Okay. Kasi hindi natin nakikita yun eh, gaya nga nabanggit na kanina ni Brother Jerome. When you receive Christ in the Holy Eucharist, through the Holy Eucharist, You are and transfigured. malinis ka, wala kang worthy ka, kumbaga, tumanggap sa State of kanya. grace. Nasa state Hindi of natin grace. nakikita yung loob natin, syempre, yung spiritual natin. Parang din, in a way, transubstantiation. Yes. Yung bread. Kasi, di ba ang sabi nga, Jesus what you eat, it is what you are. Kaya pag na-receive natin si Christ worthily, magiging para tayong si Christ. Amen. Di ba? Ano ba yung utos sa atin yung mga, tawag nito? Corporal works of mercy. O they visit the sick, mga ganyan. Si Brother Alex, hindi lang visit. Inano niya pa si Smyrna doon sa Hindi lang visit, inasikaso niya pa. O di ba? Actually, hanggang sa wake up to now, pati padasal. Pati yung soul, we still have to we pray for. Spiritual works of mercy naman yung ginagawa. Corporal and spiritual works of mercy. Pero may dadagdag lang ako, hindi nyo nalata. Obedience to Lord will remove you from your comfort zone. Yes. Di ba? Precisely. Kita mo dito, go forth from the land of your Doon siya lumaki, doon siya sanay. Tapos siyempre, yun ang comfort niya. Kung level, kabisado mo na, tapos dadaling ko sa lugar na wala kang kaalam-alam. Hindi mo kilala ang mga tao doon. Pero test of obedience, di ba? Test of obedience. Kanya nga, inalis ko sa comfort zone mo. Parang OFW siya, Oo. Parang tayo pala, no? Tayo lahat, para OFW tayo lahat. Pero objective tayo greener pastures. Siya, hindi niya alam kung ano mararatnan niya doon. Pero alam mo, Brother Hector, hindi rin naman kasi like we are Brother evangelists Jerome, we found the community there in another sa mga place. OFW ngayon, mga evangelists Yes. Mga Sabi nga nung pare dun sa amin, sabi nga, you Filipinos,
you're everywhere. Wow. Kaya nga Pilipinos daw ang talagang evangelizer. Father Donald Calloway, di ba? Kaya siya nag-convert eh. Na-mention niya yan. Oo. Dahil sa Pilipino. Pilipinas. Kaya dahil sa Pilipinas, dumawig yung yung Kristyanismo. Kaya nga, hindi ba baliktad na mundo? Di ba, sino una nag-evangelize sa atin? Espanyol. Oh, ngayon tayo nag-evangelize sa kanila. Oo. Kasi sila, parang Ah, backslide. nawala na. Backslide sila. Baliktad na nga, tayo nga nagpapadala ng pari doon eh. Hindi katulad doon. Pero ang daming holy places din sa kanila. No? Ah, Parang France din. Parang Oo. naglalaylo na sa nila. Oo. Principles. Hindi ba? Ang dami mga santong galing doon. Saint Mm. Therese, Saint Child Jesus, yung mga kwan. Mga Europe, no? Ang dami na mga European. Europe na nagano. Yun nga, di ba, Ang sabi gaganda nga, ng churches pero empty na. Ang mga kwan. empty. Dapat ipag-pray talaga. Kasi parang sa kanila, Pang parang display wala na lang doon. yung mga simbahan nila. Pang tourist. Mga tourist na lang. pagka daw maraming Pilipino doon sa na yun daw bumubuhay sa simbahan. Kasi ang mga Opo. Pilipino, ang siyang choir. Hmm. Saka Noon, nag-ano. nung si Gemma nandun sa Italy, nung nasa Milan sila nagko-choir doon sa simbahan. Tapos, pagka, kunwari may mga pasyenteng mga medyo delikado, tatawagin na siya nung yung head nurse niya, let's pray the rosary, let's pray the rosary. Ganun ang ginagawa nila. Pero pagka sila yung nagko-choir. Reward. Typical. Okay, Keywords na po ba? Boys? Teka. Hindi pa Yang pangalan na Abrams, pinalitan yan eh, no? Opo. Yung- Abraham. Hindi pa Yung po Abraham. this time. Hindi pa. Abram pa lang siya. Oo. Pagtawag. So, Ika pa lang. yung Abraham sa Old Testament, tsaka yung Ibrahim sa Quran, parehas lang yan, no? Isa lang yun. Oh. Isa lang yun. Hmm. Abraham. Kaya nga yan mga Abrahamic faiths. Oo. Jew, Oo. Kasi pareho Islam, sila ng istorya eh. Christianity. Yung istorya ng Quran tungkol kay Ibrahim, pareho ng istorya. I will make you a great nation. Kaya silang dalawa, parehas naman ang galing kay Abraham. Pero hindi pa rin sila magkaintindihan. Kasi nga isa anak sa labas, isa anak sa loob. Correct. Pero parang kinopya lang Kaya yata isa. yung ng Islam yung Bible eh. Apo. Tapos ginawa lang para masut yung nila. Dinoktor lang nila. So, Halos parehas lang sinasabi. Oo. Yung Pentateuch, yung limang libro, parehas. Pentateuch, yung limang first book, Genesis, Numbers, Sa parehas. laws. Andyan yung laws kasi. pareha sa Pero Quran. sabi nyo nga, kanina Abram ang pangalan niya, ginawang Abraham. Si Sarah, Sarai, di ba? Sarai. Bakit? Naging Sarah. Bakit pinalitan? Bakit niya ba pinalitan? Bansinin niyo po, every time na may parang significant na pangyayari, Characters. pinapalitan yung pangalan. Pinapalitan. Kaya si Peter, ganun din, di ba pinalitan din nung bigay sa kanya yung key. Simon dahil siya. Dati sa Ang ano daw, Pedro. yung original name na Abram, ang meaning exalted father. Exalted Father, Yung Abraham, father of Father of all nations. multitude or father of all nation, Father of all father of nations. many nations. Yan ang tinuturo namin sa katikisim. Yay! Nagkakatikisim kami nun sa Riyadh. Father of all nations. Mael. Keywords pa tayo. Oh, keywords. Alas 9 doon sila. Keywords. Asa na? Share. Obedience so that you become a blessing. Obedience to God's word. Ay, Parang yun din yung ano natin. We need to obey God's word. Si Abraham ay sumunod.
Pumunta ka sa bayang ituturo ko. Kaya nga sumunod Maging OFW ka. Kaya nga po tayo pinapunta sa sa ibang bansa. Kasi may tuturo sa atin. ito, yung sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Obedience. Obedience. Kasi di ba sabi doon sa Transfiguration, ito ang kinalulugdan ko, pakinggan nyo siya. Ayun na rin siya, oh. Kaya lang ito English. Ito Tagalog. Yung pagpapala pag sumunod Sa ka. pamamagitan mo, lahat ng bansa ay pagpapalay. Yan yung mga, Ayun yan na yung rin mga yun, oh. pangako. Yan yung tipanan nila. Yun yung pangako kay Abraham. Baga, ang sumumpa sa'yo, isusumpain din, ano? Oo nga. Meron Kapag sila. yung nasa ano yun eh. Sabi ng Thanks sa exorcist. reminder, Kuys. No meat Friday tomorrow. Sa exorcist, kapag nasa state of grace ka, tapos may nagbarang sa'yo, nagkulang, babalik pala yun. Doon sa nagbabarang. Nagbarang. Kawawa Kaya yung na- nagbabara. Kaya na-convert na yung mga ibang witch dahil doon eh. Uy, ba't bumalik sa akin? Powerful ah. Parang na-discover nila yung faith. Kaya na-convert yung mga witch, yung ibang witch. Dahil hindi pala powerful yung kanilang Yung spell nila, spell. Oo. Meron pa po ba? Dito hindi First- natin nalagay first yung nila fulfillment, fulfillment ng pangako. Dito din. Dapat yata nilagay natin dito. Kamutakot ng bagong Pag sumunod ka naman, mapupulfill naman yun. Oo nga. Hindi, what I mean dito kasi, ito, sa pamamagitan mo lahat ng bansa ay pagpalain. Paano natin Wala na? Ito lang dalawa. Medyo magkalapit. Help po, help. Meron pa po ba kayong napapansin na parallel to both? Hindi po ako mag-pre-con sa Saturday, my pilgrimage. Okay. Basta you have to be present during the Congress. Kuys, no excuses. Bawal ang excuses sa Congress. Dapat kasama ka. You have to be a Direct contact. congressman. You have to be a congressman. Okay na po ba tayo? Pwede na. Kasi babasahin ko na yung susunod. Okay na po. Oh. Kuys, okay na mag-second reading? Nakailang kape na yan eh. Opo. Oo nga eh. So mga Sige po. kapatid, ang ikalawang pagbasa ay hango sa ikalawang aklat ni sulat, no? Ikalawang sulat ni Pablo ay Timoteo, kabanata 1, talata 8b To 10. hanggang 10. So ito po. Asa na ba yung 8b? Sorry po. Makihati. Saglit lamang po. Dalawang pagbasa. Makihati. Yun.
makihati ka. Sa halip makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit ito'y nahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sige po, question po tayo para tatlo siguro verse dito. Sige po, sino po hindi mo tinatawag? Tito Toning. Tito Toning. Question po sa ating verse 8 lang po. What was the advice of St. Paul to St. Timothy about the gospel? From whom will strength come from? Tito Toning. Verse 8 po. Sino? Ako po. Tito Toning. Verse 8b. Madating yung ikaw daw. Hindi ko marinig eh. Sa verse 8b po. What was the advice of St. Paul to Timothy about the gospel? From whom would the strength come from? Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging kanyang bayan. Thank you po. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ito po. Si Tito Boy sa ating verse 9 po. Question po. Tito Boy. What has the Lord done? Why did He call us? How did the Lord God plan for the man's salvation and holiness? To the whom and the when on the God's plan? Tito Boy, verse 9 po. Sorry mga bro, distorted tong yung nakopya ko. Anong simula ng verse 9? Verse 9. Na nagligtas. Na nagligtas. At tumawag sa Basahin ko na lang total yung sa akin Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikahiya sa ilang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahan loob. Sa simula pa, ito ay binigay na niya sa ating pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngunit itong nahayag na ngayon, Po, hanggang 9 lang po. hanggang yun. Walang number kayo. Tuloy po hanggang verse 10 po. Hanggang pinakalas. Tuloy na daw hanggang verse 10. Tuloy ko na. Apo. Ngunit itong nahayag na ngayon, nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan
at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Amen. Thank you po. Amen po. Question po. Welcome. Question po. Itatangin sa video sa second reading po. Ano po ba yung sinasabing dito yung sa verse 9, yung bandang huli ng verse 9, sinasabi niya, ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahan na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ano yung layunin na yun ng Diyos at kagandahan loob na bago pa magsimula ang panahon, nandun na yung layunin niya. Meron na siyang purpose. Ano ba yun? Mahalin ng Diyos. Yan, nakalagay dito sa akin, maging banal na bayan niya. Kaligtasan. Mahalin ng Diyos. Yan po. Kaya naman tayo niya ginawa kasi para mahalin siya. Ano ba yung ginawa ni Jesus bandang huli? Minahal niya tayo na to the point na inialay niya yung sarili niyang buhay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At in so doing, na-conquer niya pati ang death. Kaya tayo, we have hope kasi yung promise ng eternal life. Diba? Ang pangit-pangit naman na isipin na hanggang dito na lang tayo. Wala na tayong buhay pagkatapos nito. Pero there is hope in Christ, diba? Sabi nga. Ngayon nga, nahayag na yun. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay. Na-conquer Bakit niya yung death. Bakit nga ba hinayaan ng Diyos na magkasala ang tao at mamatay? Bro, Yan tayo kasi sa we were Genesis given yan. free First will. reading, last week Binigyan po kasi ang tao ng free will. Hindi niya hinayaan. Hindi niya hinayaan. We were given the Yan free naman will. mga- Meron tayong choice. Diba? Yung choice ang choice nila hindi mahalin si Lord Hindi mahalin Oo. nila yung sarili nila Kasi diba kasi ang explanation nga nila, bakit nga, karaniwang tanong yan bakit nga sasabihin natin o tayo bilang tao na, bakit si God hinayaan pa niya na bakit hindi na lang sana lahat tayo nasa paradise na yun. Kasi nga, Pabalik tayo na magiging robot. oo, hindi tayo Pag- robot. Kasi ang pangit naman nun na i-force tayo ni Lord na mahalin siya. Hindi parang, hindi naman yun authentic na pag-ibig. Diba? Forced yun na pag-ibig. Ikaw ba matutuwa ka na mahalin mo ko? Hindi. Pagka sinabi ka, mahalin mo ko. Asan ba yung mga Oo. ang tawag doon? Di ba hindi naman maganda yung ganoon? Kaya nga, tayo, Napikot ba tawag doon? Napikot. forced na coerced na love. Actually, yung snake, ginawa pang sinungaling si God di ba? Yun. Sabi Kaya niya, nga siya yung great liar, If you di eat ba? it, you will die. Tapos ang Oh. sagot ng demonyo, You You will will not die. certainly You not will not die. die. Ano? You will be Hindi, like But- God. Pero you will parang, be like parang him. tama rin naman you will not die physically. Pero Physically. you will die spiritually. Oo. Kasi hindi naman Yun yun lang. Pero actually, may truth pa rin. Kasi from then on, they become mortals. Di ba? Na na sila, na na sila sa hirap. And tapos sabi nga, by the sweat of your brow, kailangan mag-labor ka para may kain ka, blah, blah, blah. Nung nasa paradise sila, they don't have to work, di ba? Punta lang sila, pasyal-pasyal lang, happy-happy lang, kain dito, kain doon. Huwag lang kakainin yung yung puno ng Dami-dami ng kakainin. Di ba? Dami-dami kasing Eh, kakainin yung panakain Tapos nakahubad pa. Oh, di ba? Kasi nga free sila, di ba? Wala silang
wala silang malis. Pwede siya. Wala pang malis siya. Malay nilang nakahubad sila. Kasi Kaya Ah, nga yan, kinain eh. Tsaka lang nila nalaman, ay, hubad pala kami. full innocence pero- sila noon, full innocence. Pero Yeah. balot sila sa sa light eh. Balot Oo. sila sa light nun, sa ilaw. Hmm, Mawala yung ilaw, doon na. Hubad na sila. yun. Feeling yung hubad. Yung free will ba, is it a gift? It is Yes. considered a gift, di ba? Ang free will. We were Pwede basahin given itong free will. commentary? Sige, sige. About free will. Calling, sabi niya, sa verse 9. No? Salvation is a process initiated by God so that the grace we receive is entirely free and unmerited by our efforts. Romans 6:23 and Titus 3:5. At the same time, God calls us to cooperate with His grace in order to become holy and reach our heavenly home. Philippians 2:12, Hebrews 12:14. Ages ago, the plan of salvation now manifests through the historical events of Christ's life was formulated in hidden counsel of God before creation came into being. John 17:3 up to 5 Ephesians 1:4. Yun, end of commentary. Kaya Yeah. ano, no? Talagang, kumbaga, kasi nga, God is all-knowing, di ba? Hmm. Alam naman niya. Kaya, bago pa man mangyari, meron na siya, kumbaga, ano na, ang tawag dito, Plan B. yun. Parang meron na siyang safety net na nakahanda. Kasi even before the dawn of time, meron na siya nakahanda. Kaya nga talagang loving God siya eh. Siya talaga yung hindi mauungusan sa pagbibigay ng pagmamahal. Hindi Kung natin, sumunod ba si Adam, ipapadala pa rin ba si Jesus Christ? parang walang hindi magme-merit ng ng salvation. Kasi they did not fall into sin kung sumunod siya. 'Di ba? They won't become mortals. Immortal sila eh. 'Di ba? Pwede naman siya pumunta in a glorified body na, hindi na Oo, katawan pa. pwede naman. Yeah. But I don't think there would be a need for salvation kasi Wala. walang sin eh. Oo. Walang fall. Mhm. There was no fall. Kaya pwede talaga. Kaya lang nga, kumbaga para may safety, may safety block. Kasi nga ayaw niya tayo na maging parang yung magmamahal ka na parang sunod ka lang blindly or magmamahal ka lang blindly. Hindi. Talaga gusto niya yung tunay na pagmamahal na talagang kita mo yung mga pinakita ng mga saints, 'di ba? Na they also offered their lives, yung mga martyrs, 'di ba? Yung iba naman nabuhay talaga para kay Christ lang. Yung sumunod talaga sila. Pero sabi nila yung it's a happy fault daw dahil doon mas pinakita ni Lord yung Talagang pagmamahal. pagmamahal niya. Yes. Na Na-reveal talaga ng oo, gusto. talagang sobra-sobra pa ang Oo. ginawa niya para tayo. Oo. Totoo naman. Kasi tayo. Totoo naman. Kaya talagang kasi nga hindi natin maarok yung kanyang wisdom. Kasi nga, 'di ba, ang wisdom of man is ignorance in the sight of God. Hindi natin maaarok talaga kailanman. Kasi ganito lang tayo eh. Siya yung talaga. Pero mapalad na rin tayo, 'di ba? Para rin sa Beatitudes, mapapalad. Kasi na-reveal na sa atin. Na-reveal na yung plano, na-reveal na yung salvation. Yun yung hindi inscrutable yata yung word na yun. Oh. Pero kung Inscrutable yung love of God. yan yung yung sa tingin ko yung mga kapatid natin sa iba pananampalataya na hindi nila maintindihan. Yes, on our own, hindi talaga. Talagang grace, which is a free gift talagang binigay sa atin. Pero we need to cooperate. Kagaya yung binasa niyo po. Hindi naman basta, bumagsak na si Grace, ano na lang, hindi ka nakikilos, hindi ka nagagalaw. Siyempre, you have to act on it then.
Tama po ba, mga kapatid? Yes. Brother Jerome, Brother Butch, Brother... Okay, tama. Kasi ano tayo gusto ni Keywords. Lord na ka-share tayo dun sa sa kanyang work. Keywords na, Brother Kuis. Po, 9:30 na po. Kaya nga keywords na tayo. Okay lang. Pagtitiis para sa magandang balita. Ano po? Yung pagtitiis. Pag We need to para sa magandang. Yung share of the hardship, diba? Makihati sa pagtitiis. Oo nga. Yung unang pa lang, linya. Oo. We need to suffer then share the hardship. Yes. Ano pa? So, may ano ba natin dito yan? Buhay na walang hanggan, bro. In so doing, hanggang sa dulo ng walang hanggan. May ano na ba natin Ibinigay. yung pagtitiis dun sa sa obedience? Pwede na ba nating Brother Hector, ano po yun? Sorry. Ibinigay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang ano ang binigay? Ano ba yung binigay? Ano yung binigay daw? Yung kaligtasan. Hindi naanap ko yung kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Yung kay Brother Buhay Ted. na walang hanggan. Oo. Mm. Eh di dapat ikabit ko na lang dyan. Doon sa kabila. No, kabit ko na lang. Okay lang po ba? O, sa pamamagitan naman kay Yesu Kristo Lahat yan Apo. Okay lang yun. Next. Ano ibig sabihin ng winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan? Conquered death. So bakit may patay pa rin, namamatay? Ibig sabihin yan, pag namatay, mare-resurrect. Spiritual death. Nasagot na po ba ang inyong katanungan, Brother Jerome? Kasi nga, di ba sabi nga natin kanina doon sa Genesis nung si Adan si Eva. Sabi nga nung aso, hindi kayo hindi kayo mamamatay. Pero namatay pa rin sila. Both physically at saka spiritually. Pero eventually, we will be in our glorified body. Hindi lang spiritual, pati physical. Oo. Kapit tayo sa kung ano yung pinanggalingan natin sila before the original sin. Hindi lang tayo spiritual. The glorified body. Okay, meron pa po. Meron chat. Hindi po ako. Joseph, May challenge. Leave the word challenge na. Saint Joseph at Sacrament of Confession. Meron pa po bang Yan, maiksi lang. So ito nalagay ko, obedient. Tama po ba? Ito po yung ating Salmo Responsal. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. At ang gospel acclamation sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag. Ang Diyos Ama na nangusap, ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Yun nga, pakinggan niyo siya. Dapat pala yun na inilagay ko na Hello, what happened here? Litan kong konti tumama na naman itong biglaang po. Tumatama ito, ayaw
Tayo magpunta sa keywords, key phrase. Sorry po, ayaw ko dumalaw. Ayun. Place without formatting. Ba't ang layo? Napunta doon. Ang sakot nito. Sorry po. Dapat dito pala. Place without formatting. No, hibla na. Sige po. Dictate ko na lang. Sige po. Niligtas tayo ng Diyos at tinawag tayo sa kabanalan, hindi ayon sa ating gawa, kundi ayon sa kanyang kalooban at biyaya na kanyang ibinigay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tama po ba? Meron pa po. Bibla po mga titos. Makinig at tumupad sa salita ng Diyos upang tayo ay magningning sa kabanalan. Meron pa po. Brother Butch, baka meron. Wala ba? Yung nasabi na ni brother ano eh. Sige, manatili tayo kay Kristo kahit na hindi natin naiintindihan ang kanyang kalooban para sa atin. Meron pa po.
Pili na, meron yata nagbigay. Ay, ba? May mga ano na, challenge na. Punta na ako sa kabila. Dito na pala. Reflection yun eh. Ay, sorry. Undo. Ano yung Ano yung isa kanina? challenge? Ano yung challenge sa Live the World kung month of St. Joseph? Ano Oo nga. yung gagawin? Please. Tama ba yung pagkakatingin ko? Wala pang hibla, meron ng hugot. Saka ano? Meron na eh, no? May hubla na. Anong hibla po? Anong napipisil? Lahat ba nag ano? Yung hindi naglagay siya dugo. Brother boy, ikaw mamili. Asa si brother boy? Brother boy, you choose. Lima. Lima na yan. No? So, dalawa yung hindi nag ano. Kami hindi namili. Dalawa. Kami hindi naglagay. O, yung dalawang hindi naglagay. Puro magaganda eh. Oo. Ito yung number 2 sa akin. Number 2, Makinig at tumupad sa salita ng Diyos upang tayo ay maglingkod sa maglingling kabanalan. sa kabanalan. Ito na. Ikaw yung din Kasi pinili nandiyan mo. yung Gordon. obedience. Nandiyan yung pagtupad. Correct. Nandiyan na rin yung pagliliwanag. Hindi get sumunod. Okay na siguro yun. O, ito na. Ito na. Okay na sa inyong lahat? Oo. Okay. Okay na. Happy. Oh, bilis meron na kaming hibla. Yay! Pero naking What's happening? Bakit ganito tong ano? Nahihirapan ako mag-ano. Yun. Pagka nag-overlap siya. Ay, what happened? Yan. Siguro ito liitin ko. Yan. Okay. galing din yung hugot ko sa binasa ni Kuya Butso. Alin po? Nagbasa siya kay Pope Francis. Talaga.
So ano po itong Live the Word Challenge na ito? Month of March is Saint Joseph. Do you mean na we have to yung devotion to Saint Joseph or Ibig sabihin, attend the World Congress. attend? Okay. Attend the World Servants Congress. Quiz. Quiz number Month 1. of March. Month of March is Saint Joseph. Dun si St. Joseph sa World Servant Parang Congress. observe devotion Devotion. to Saint Joseph in the month of March. Okay, observe devotion. Sige. How do you observe that devotion to St. Joseph? Observe lang ba or practice devotion? How do you practice? Or ano ba? Ano ba mas magandang term? Ano yung pa yung nagpapakita ng devotion kay San Jose? Quiz. Gayahin siya. Ayun na lang siguro, emulate. Emulate Saint Joseph through his, Consecration. paano ba? And Silent. Naman devotion ako. to Saint Joseph by emulating his Okay. good, Okay, devotion Virtues. to virtues, good May talk virtues. ba ako niyan? Parang binigyan niyo ako. Oo. Emulating Kailan yun? his April pa yata yun eh. April pa yun? Hmm. March. Anyway, March. Pero March yung yata pa natin, yun. Congress March. kasi. yung Okay, recollection okay. natin, 4th na yun, ano? Next week na. Oo, Next next week na. Attend the World Servants Congress, devotion to Saint Joseph by emulating his And the virtues. recollection. And then recollection. Ay, ano ba yung lagi na lang? Ato, attend the Lenten recollection for Attend. servants. Sige, attend the Lenten Once activities. recollection of MFC servants. Uy, attend kayo Hindi tayo. Dapat magtawag pa tayo ng iba. Kaya nga eh. Devotion Wala to dito. Saint Joseph by emulating his virtues and reception. Ano na yan eh. Parang kahit Sacrament na na hindi lang. mo na isulat yan. Ano? Mga Dapat na to, given na to, no? unwritten rule natin Oo. yun. Oo nga. Hindi ko na isusulat. Eh, di, Sige, pwede ito naman. Ha? Okay. Pwede Ano pa? naman. Okay lang naman yun. Okay lang? Okay. Reception of the sacrament. Kasi sa akin, unwritten rule. Oh, Para sa akin. yes. Meron pa po ba? Ewan kung pwede pa idagdag to sa reflection. Hugot. Sige po. Naniniwala ba ako ng lubusan na walang pagkakamali ang aking pananampalatayang Katolika? Ako walang, ano po? Naniniwala ba ako ng lubusan? Ha? Walang Lubusan na walang pagkakamali ang aking pananampalatayang Katolika. Lahat ng turo ng Catholic Church, agree o kaya ako. No objection. Nasa ano natin yan, nasa creed natin yan eh. Di ba? Di ba nandun yun? I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. In Jesus Christ, the Kaya Son. nagke-question. Pag nagke-question ka, ayun ang time na lilipat ka na sa ibang religion. I believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints. Di ba nandun yun? Sa creed. Resurrection of the body and life everlasting. So, ibig sabihin, of course, Of course.
I believe. I don't believe that. Meron pa po. Sakto mag-alas 10 na. Chat. 1, sino po mag-fasting next week, 3rd Sunday? Rubina, pray for Holy Rosary during St. Joseph. Okay. Uy, okay na. Stop share na. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da. Look at all my trials and Tutulog pa yung iba tribulations, natutulog pa. No? sinking in a gentle pool of wine. Don't disturb me Tulog pa now, yung isa, tulog I pa. can see Busy. the answer. Brother Butch, Parang late dinner na yan Brother Jerome is this morning light Tinapay. Ayun no? Dead of, Okay, dead of night. Okay, 1, 2. Si Brother Boy, walang tangang Bible. 1, 2, and 3. Wala eh. Saglit lang ha. Walang gagalaw. Walang gagalaw. Babalik agad ang batibo. Ayan, nasa na yun? Ang daming nag-message. Hindi ko na makita. LBS. Oh, one more time. This time with feelings na. With feelings. Feelings na? With feelings na. 1, 2, and 3. Talagang with feelings. Mataas yung kilay. Sino pa si next? Sinong closing prayer, Brother Brother Luis? Boy daw. Si Brother Boy yung pinili kanina. Cloud. Magdasal na lang natin. Yes, yun na po. Yun na, Brother Boy. Yun na talaga. Magdasal Oo. na tayo and Ito, everything will work out ito, fine. may sinulat akong prayer May sinulat akong prayer. Although hindi original, pero dinagdagan ko lang. Sige Sige. po. Okay lang yun. Ano na? Yung original prayer natin. Our Father, King Oh. Jesus. Ano po So, ba closing? again, Lord, brothers, let us put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Transfigured Christ na nagniningning ng may kaluwalhatian sa bundok. Hayaan kang makita ka namin ng malinaw sa oras na ito. Hindi lamang sa mga banal na sandali, kundi sa kalagitnaan ng aming ordinaryong buhay. Buksan ang aming mga mata na kung sino ka talaga. At sa pagtingin sa iyo, simulan mo kaming baguhin. Hubugin mo ang aming mga saloobin. Palambutin mo ang aming mga puso at tulungan kaming sumalamin sa iyong imahe. Kahit ang mundo sa paligid natin ay malabo, naway ang iyong presensya ang maging ating kalinawan at pag-asa. Baguhin mo kami sa pamamagitan ng pag-ibig, sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, hanggang sa lumiwanag kami ng kaunti pa tulad mo. Lahat ng ito'y pinapanalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. 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 In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Holy Spirit. Amen. Amen. Walang karne Magandang walang gabi karne. po. Ano daw? Sacred, walang karne. Sacred Heart. Ay, oo nga. Oo. nga pala. Holy hour. Abstinence, bukas. Abstinence. Thank you, Kuys. Kuys, ha? Thank you. We are expecting you for the end time, ha? Huwag mo na kaming bibiguin. Hindi, Pupunta yan. pupunta yan.
So maraming salamat mga kapatid. Have a good night. Right. Good night, good night. Good night. God bless.